Nyo si Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, sinabi niya na magdasal na daw. At sinabi niya, nakatapusan mo na. O, tingnan nyo, pakinggan natin kung ano yung kanyang sinasabi kay Pangulong Bongbong Marcos. Akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Parang narinig ko na yan, Harry Roque, dati Parang isa ata sa mga, sino ba yun, mga kababayan, yung captain, si Captain Dado. Parang ganyan din yun, Harry Roque. Sabi niya ganon, pag ginalaw nyo si BP Sara, lagot kayo. Pag ginalaw nyo ang SMNI, lagot kayo. Pag ginalaw nyo si Tatay Digong, lagot kayo. Mga kababayan, ano nangyari? Si Digong Duterte dinala dun sa dahig. Pero yung mga pagbabanta na yan, nasaan na? Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin, mga kababayan, ang nakaupo sa Malacanang. Oh, tapos sila, anong nangyari? Wala na, nagtatago pa rin. Oh. Di ba Mama Lucy? Grabe no, si Akla ang tapang, mga kababayan, pero nagtatago naman. Oh. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Patuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo. Pag may nangyari na kay Tatay Digong dito sa dahig, yari kayo. Anong mangyayari, Akla? Ha? Anong yari? Ha? Paano yung yari? Ha? Baka mamaya, mga kababayan, eto, Harry Roque, aabangan ko ha. Pag si Digong Duterte lumabas ng nakakahon or lumabas po ng nasa garapon, tapos walang nangyari, Harry Roque. Ha? Kita mo ha, taong bayan, mga kababayan. Ang totoo, meron bang talagang taong bayan? I mean, yung meron ba talaga? Kasi sabi, di ba sabi ng mga DDS, sabi ni Bato, taong bayan kayo ng daong bayan. Sabi niya gano'n, dalawang muka ang Pilipinas. Sabi niya gano'n, pag ikaw kampi sa DDS, pag kay Duterte, nandito ka sa kabila. Pag kampi ka dun sa kabila, may taong bayan din dun sa kabila. Sino bang taong bayan ang sinasabi mo, Harry Roque? Kasi yung taong bayan sa DDS, sa online ko lang nakikita. Totoo naman. Sa online ko lang nakikita kasi maraming troll. Isang tao lang, 100 ng troll. Bakit natin nasabi? Ito nga si Argo Bingot di ba? Isang tao lang pero napakadami ng account. Nung may pumasok pa sa atin na troll hacker ng ibang bansa, mga kababayan, di ba napakadami nila? Pero alam natin, yung nag-ooperate dyan, mga kababayan, ay isang tao lang. Multiple accounts. Pero pagdating po doon sa mga, yung talagang rally proper, wala naman. Ang masasabi ko lang na marami talaga doon sa Iglesia ni Cristo. Kasi nga, bawal po sa kanila na hindi sumunod sa kanilang pamamahala. Si Pantaleon Alvarez na palagi sa tabi ni Digong pag may press con, bakit tahimik na ang aso? Bakit tahimik na si Pantaleon Alvarez, mga kababayan? Mismong anak niya nagsiwalat ng kanyang katarantaduhan. Pangalawa, natalo po si Pantaleon Alvarez. Hindi na po siya congressman ngayon. Natalo po, mga kababayan. Ang tinakbo niya ata vice governor, kung di ako nagkakamali, or vice mayor. Ang tinakbo niya doon sa kanilang lugar sa Davao,
Davao de Oro o Davao del Sur? Parang gano'n. Hindi ko na matandaan. Basta part ng Davao din. Natalo po si Pantaleon Alvarez. Kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong, pag minangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos, hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral kayo ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan. Paano hataw ba yan, Harry Roque? Paano hataw ba yan? Hataw sa puwet habang Roque? Parang gano'n. Yung pagbabanta ni Roque, mga kababayan, hindi ako natatakot, sa totoo lang. Yung pagbabanta ni Harry Roque, natatawa ko. Diba? Alam nyo, pag tiningnan mo pa lang yung mukha ni Roque, nakakatawa na eh. Ang lakas magbanta kay PBBM, mga kababayan, samantalang siya nga, hindi po lumalabas sa kanyang lungga. Nagtatago doon, mga kababayan, sa Europe. Sabi niya nga noon naalala ko pa, "Oy, taong bayan, halina kayo sa EDSA at ipakita natin ang ating suporta." Sabi niya, halina kayo sa EDSA at ipakita natin ang ating suporta. Hinahanap ko siya. Nasaan ka? Wala naman siya. Ipakita natin ang ating suporta. Biruin nyo, mga ka-GP Natics, ang kagunggungan ng mga DDS na to. Ipapahamak yung kapwa nila, mga DDS. Pero yung mga matatapang daw di umano, mga kababayan, nagtatago sa lungga. Kaya ngayon, yung mga DDS nag-aaway-aaway na eh. Sila Kati Binag, etong sila Joey Cruz. Parang ano ba yung nakita ko kanina na pag-aaway dito? Meron ditong Teka lang. Sandali, titingnan ko lang yung may pag-aaway dito kanina. May nakita ko dito. Sino ba yung nag-aaway? Ito ata yun eh. Si ba yung nag-aaway dito kanina? Parang mga kababayan, sila Kati Binag, tapos yung team nila Joey, nag-aaway-aaway na. At ilalabas daw, naku po, matindi itong mga laban nila na to. Talagang, alam natin talaga na binabayaran itong mga DDS. May sarili silang mga GC, may sarili silang mga purpose in life bilang DDS na sirahain ng Pangulo. May kanya-kanya silang tawag dito, may sarili silang gampanin. Ngayon lumalabas na yung kanilang mga gampanin. Sila na rin mismo ang nag-aaway-away. Tapos yung mga pahayag daw o yung mga statement ni Kati Binag, yung mga pagpapapansin, pangungwarta lang daw yun. Sabi ni Irma Kapuyan, wala, nabaliw na rin si Roque, parang palakang kokak, talon dito, talon doon. Umay. Sabi ni Alfredo, I agree with Attorney Roque. I dread the consequences if something bad happens to FPRRD. I totally disagree. Bakit kanyo, mga kababayan? Sino bang unang-una tatanungin ko sa inyo? Kanino bang kasalanan kung bakit napunta si Tatay Digong ninyo doon sa dahig? Hindi po ba, mga kababayan, mga ka-GP Natics, sino ba ang naghamon? 'Di ba? Sabi niya ganoon. Ang tagal naman. ICC. Ang tagal ko na nag-aantay. Bakit wala pa rin kayo? Subukan yung pumunta dito at sisipain ko pa kayo. 'Di ba sabi niya? Nung nahuli siya, mga kababayan. Ay, Rodrigo Duterte. Wala na, mga ka-GP Natics.
Samantalong nung bago huliin, putang ng mga ganon-ganon pa eh. Putang Marcos yan. Ay naman yung mga yan. Mga puro mura yung maririnig mo sa kanya eh. Diba? Pero nung nahuli, Rodrigo Duterte. Visit. Oh. Mga kababayan, walang ibang nagpahamak sa kanya. Tama si Ma'am Lucy. None other than himself, mga kababayan. Siya nga ang nagyayabang na kesyo pinatay niya yung mga tao sa Domoy Sunday bombing, 'di ba? Nilaglag niya yung mga tao doon sa eroplano. Oh, kapag yung mga pulis gusto niya manlaban. Oh, 'di ba? Nagtatanim siya ng ebidensya at kung ano-ano pa. Tapos sisisihin niyo si Pangulong Bongbong Marcos. Kung siya ay mamatay doon sa dahig, kasalanan niya rin 'yan. Bakit kanyo, mga kababayan? Oh, ang dami na nilang abogado. Ilan yung abogado nila sa dahig? Magkano yung binabayaran nila? Despite the fact na sinasabi wala daw silang pera. 'Di ba? Pero nung natanong, bakit? Akala mo 5 billion? Hindi kami makaka-acquired ng 5 billion? Oh. Akala ko ba walang pera, walang pamasahe, tapos may 5 billion? Hindi po rin si Trillanes ang dapat nilang dito sisihin, Ma'am Jenny Ramos. Sarili nila. Kasi mga kababayan, kung nanahimik sila at hindi masyadong mayabang, 'di ba? Oh. Parang nila, parang pinilit nila ang gobyerno na 'to. O pinilit nila rather yung mga tao na 'to na talaga po ituloy yung pagkakaso sa kanila. Because they are seeking for justice. Oh. Digong, bakit hindi mo pa ngayon nasipa ang ICC judge? Oh, even the ICC judge, pinapatanggal niya, mga kababayan. Gusto niyang sipain. Oh, hindi naman niya nasipa. Literal at physical, hindi rin niya po nagawa yun. Diba? Oh. Kaya ikaw, Harry Roque, tigil-tigilan mo na yung mga pagbabanta mo. Sabihin mo pa magdasal. Dapat ikaw ang sabihan mo yung sarili mo na ikaw dapat magbago na, ikaw magdasal. Hindi yung nagdadasal ka sa lalaki, ha? Hindi. Dapat tama yung luhuran mo. Huwag kang lumuluhod kung kani-kanino. Baka mamaya, load ka ng luhod dyan, hindi naman sa tamang tao. Hindi naman dun sa tamang patuturingan natin. Baka mamaya doon lang dahil lumuluhod ka dahil dun ka maligaya. Para kang si Robin, bangag na bangag eh. Ang tapang magsalita, mga kababayan, hindi naman maharap yung kanyang kaso. 'Di ba? Sabihin pa magdasal si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, kahit anong sabihin ninyo, na kesyo marami na kayong sinabi na, 'di ba? Ano yung sa ospital, mga kababayan, yung term nila, yung may blue. Yung ang ibig sabihin po ay patay na raw si Pangulong Bongbong Marcos. O ilang beses nyo nang sinabi. Hindi naman mamatay-matay. Malakas pa rin, mas malakas pa sa Tatay Digong nyo. Kalimutan ko yung terminology na yun eh. Yung basta may blue siya sa sa term. Kaya nga 2017 pa na file, 'di ba? Kaya lang hindi kumilos nung panahon ni Digong at panahon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi nga may due process. Oh, di sana kung ayaw nyo mahuli na ganyan, pinanindigan nyo na, 'di ba? Ang problema hindi rin sila nakapag-charge change, mga ka-GP. Yun. Salamat si Marikit Code Blue. Thank you. Di ba ilang beses nilang sinabi na Code Blue daw si Pangulong Bongbong Marcos? Pag sinabi kasing Code Blue, mga kababayan, talagang tsugi na ang Pangulo. Bakit ngayon nagsasalita pa? Anong ibig bang sabihin nun? Baka palabasin nyo na naman, ay hindi yan si Pangulong Bongbong Marcos. Pinsan niya yan. Ay hindi yan, clone yan.